Sa mga huling araw ng dinastiyang Han sa China, nang nagsimulang mabiyak ang imperyo at maglaban-laban ang mga Panginoon ng digmaan para sa kapangyarihan, may isang mandirigmang kumatawan sa dalisay na lakas, si Lu Bu. Sa larangan ng digmaan, itinuring siyang hindi matatalo, isang tunay na Diyos ng pakikidigma. Sa labas nito, kilala naman siya bilang ang pinakahindi mapagkatiwalaang tao na nabubuhay. Ang kanyang kwento ang pinakamalinaw na halimbawa na ang dangal na militar ay walang halaga kung walang katapatan. Ang buhay militar ni Lu Bu ay minarkahan ng sunod-sunod na sinadyang mga pagtataksil, lagit-laging nakaayon sa pagnanais ng higit pang kapangyarihan o kayamanan. Sinimulan niya ang kanyang landas bilang alaga ng isang Panginoon ng digmaan na nagngangalang Ding Yuan. Lubos siyang pinagkatiwalaan ni Ding Yuan at itinuring na kanang kamay. Ayon sa ilang salaysay, pinalaki pa raw niya si Lu Bu bilang anak. Ngunit nang lumitaw ang mabalasik na si Dongzhuo, inagaw ang kabisera at pati ang emperador, nakita niya sa matalinong paraan na si Lu Bu ay isang walang kapantay na sandata ng kapangyarihan at nagpasya siyang angkinin ito para sa sarili. Alam niyang lubhang ambisyoso si Lu Bu, kaya't inalok niya ang pinakamabisang panunuhol. Mga pangako ng mga titulo, kayamanan, at ayon sa alamat, ang bantog na kabayong red hair. Para kay Lu Bu, hindi na niya ito kayang tanggihan. Hindi lamang siya tumalikod, pinatay pa niya si Ding Yuan, pinugutan ito ng ulo at iniharap ang ulo kay Dongzhuo bilang handog ng katapatan. Ngayon, si Lu Bu ang naging pangunahing general at tagapagbantay ng makapangyarihang si Dongzhuo. Nasa huli pumatnubay rin sa kanya bilang ampon. Nasa tuktok siya, pinangangalagaan ng pinakakinasusuklaman at pinakamakapangyarihang tao sa China. Ngunit bihirang magsama sa iisang pangungusap ang salitang katapatan at ang pangalang Lu Bu. Nagsimulang mapagtanto ng iba pang mga opisyal na sabik na mailigtas ang imperyo mula sa tirano, na iisa lamang ang taong maaaring makalapit kay Dongzhuo, si Lu Bu mismo. Batid ang pabago-bago niyang kalooban at ang kanyang ambisyon. Ginamit nila, ayon sa maraming kwentong bayan, ang isang napakagandang dalagang nagngangalang Jiao Chan upang mag-udyok ng hidwaan sa pagitan ng dalawa. At minsan pa, napahinuhod si Lu Bu na pagtaksilan ng kanyang Panginoon. Sa isang pangyayaring nagpagulat sa buong imperyo, pinangunahan niya ang kudeta at siya mismo ang pumatay kay Dongzhuo, ang kanyang pangalawang amang ampon. Maaaring napalaya ni Lu Bu ang bansa mula sa isang tirano, ngunit tinatakan din niya habang buhay ang kanyang reputasyon. Siya ang taong pumapatay sa mga nagtaguyod sa kanya. Matapos ang pagkamatay ni Dongzhuo, sinikap ni Lu Bu na maging isang dakilang Panginoon ng digmaan. Naglibot siya sa China upang humanap ng kakampi, ngunit batid ng lahat ang kanyang nakaraan. Sasapi siya sa isang pinuno at pagkatapos ay tatraydurin ito. Makikipagkasunduan siya sa kapayapaan at saka naman sisirain. Walang sino mang nais tumalikod sa harap ni Lu Bu dahil sa takot na itatarak niya ang patalim sa likod. Ang kanyang katapusan ay tuwirang bunga ng kanyang masamang pangalan. Nang sa wakas ay natalo at nabihag siya ng makapangyarihan at maalamat na si Cao Cao, sinubukan ni Lu Bu na makipag-ayos. Inaalok niya ang kanyang paglilingkod, ipinagyayabang na sa tulong ng kanyang lakas, masasanib ni Cao Cao ang buong China. Naakit saglit si Cao Cao, ngunit binalaan siya ng kanyang mga tagapayo. Pinaaalala sa kanya ang sinapit ni Ding Yuan at Dongzhuo. Sa sandaling iyon, naging malinaw na ang lakas ni Lu Bu ay walang saysay kung wala namang makapagtitiwala sa kanya. Kaya't napagtanto ni Cao Cao na ang pagpapanatili kay Lu Bu ng buhay ay isang panganib na hindi niya matatanggap. At pinatay ang pinakadakilang mandirigma ng kanyang panahon sa pamamagitan ng paggilit ng leeg. Ipinakikita sa atin ng kwento ni Lu Bu na ang lakas ay maaaring maghatid ng takot, ngunit ang walang humpay na pagtataksil ay titiyak na wala kang magiging kakampi.